Mataas ang sikat ng araw sa labas ng kapetahan, ngunit mas mataas ang init ng ulo ni Serafina. Nagmamadali siya, halos matumba ang tray na puno ng nag-init na kape, nang biglang may nakabangga sa kanya. Isang malakas na splish ang narinig niya, kasunod ang pagkalat ng dark roast coffee sa isang mamahaling puting polo. Naku po! Pasensya na po, sir. Agad siyang napayuko, hindi man lang tiningnan ang mukha ng nabangga. Ang iniisip lang niya ay ang posibleng bawas sa sahod niya dahil sa aksidenteng ito. Napakakuripot pa naman ng may-ari. Narinig niya ang isang mabigat na buntong hininga. Hindi siya pamilyar sa tunog na yon, pero may kung anong pamilyaridad na bumalot sa hangin. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin, dahan-dahan, na parang ayaw niyang makita kung sino ang kanyang nabangga. Nagtagpo ang kanilang mga mata at doon gumuho ang mundo ni Ara. Hindi niya inakala na darating pa ang araw na ito. Hindi niya inakala na makikita niya ulit ang taong minsang naging sentro ng kanyang mundo, ang taong nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na sugat. Si Miguel. Si Miguel De Luca. Ibang-iba na siya ngayon. Ang balikat niya ay mas malapad, ang panga niya ay mas matigas, at ang mga mata niyang dati puno ng pangarap ay ngayon ay may taglay na lamig at otoridad. Nakasuot siya ng mamahaling suit na halatang galing sa pinakamataas na uri ng tela. Ang amoy ng kape sa kanyang polo ay nabalutan ng amoy ng isang bagong yaring pabango na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Hindi nagtagal ang kanilang pagtitig. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa paligid nila. Ang ingay ng mga customer, ang tunog ng gilingan ng kape, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig lang ni Ara ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Pinagmasdan ni Miguel ang mukha ni Ara. Nagbago rin siya. Mas payat at may bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata. Pero ang mga mata niya ay pareho pa rin, puno pa rin ng alab na minsan niyang sinamba. Ang dating inosente at maligayang Serafina ay napalitan ng isang babaeng may taglay na bigat ng mundo. May namuong tanong sa mga mata ni Miguel. Tanong na hindi na kailangan pang bigkasin. Bakit siya nandito? Bakit siya nagtatrabaho sa ganitong lugar? Naramdaman ni Ara ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya alam kung luha ba ito ng galit, sakit, o takot. Ang lahat ng pinilit niyang kalimutan ay bumalik sa isang iglap, mas masakit pa kaysa dati. Ang 7 taon ng pagdurusa, ng pagpapalaki sa kanilang anak ng mag-isa, ng pagtatago ng sakit sa likod ng isang ngiti, lahat ay biglang sumambulat sa harap niya sa katauhan ni Miguel. Ang lalaking nag-iwan sa kanya ng walang paalam. Ang lalaking sumira sa lahat ng pangarap niya. Ara! Mommy! Isang matinis na tinig ang bumasag sa katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa. Narinig ni Ara ang mga yapak ng isang maliit na bata na tumatakbo patungo sa kanya. Ang tibok ng puso niya ay mas bumilis pa. Si Leah. Agad na niyakap ni Leah ang binti ni Ara, sumiksik sa likod niya na parang isang kuting na nagtatago. Ngunit sapat na yon. Sapat na para mapansin ni Miguel ang bata. Napatingin si Miguel kay Leah. Nakatingala ang bata, malalaki at bilog ang mga mata, kasing kulay ng kanyang buhok, itim na parang gabi. Bumaba ang tingin niya sa kamay ng bata, na mahigpit na nakakapit sa damit ni Ara. Mommy, ulit ni Leah, medyo nagtataka dahil sa tensyon sa pagitan ng dalawa. Ang tingin ni Miguel ay bumalik kay Ara, at pagkatapos ay muli kay Leah. May kakaibang kislap sa mga mata niya. May kung anong pagdududa ang namumuo sa kanyang isip. Naramdaman ni Ara na namumutla siya. Nanginginig ang buong katawan niya. Ito ang kinakatakutan niya. Ito ang dahilan kung bakit niya pinilit na kalimutan ang lahat. Ang pagkakapareho ng bata kay Miguel ay nagpapanginig sa kanyang kalamnan. Ang parehong hugis ng ilong. Ang parehong kurba ng labi. Ang parehong kilay, medyo makapal sa dulo. Maliban sa mga mata. Ang mga mata ni Leah ay kasing kulay ng mga mata niya, itim, hindi abuhin tulad ng kay Miguel. Ngunit ang hugis at ang lalim nito ay halos kapareho ng kay Miguel. Hindi maaaring magkamali si Miguel. Hindi maaaring. Hindi niya sigurado kung ano ang nakita ni Miguel sa mga sandaling iyon. Ang tanging nakikita lang niya ay ang malalim na titig ng lalaki sa kanyang anak at pagkatapos ay sa kanya. Ang mga salita ay tila nababalot sa isang malaking buhol sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapagsalita. Ang mga tao sa paligid ay nagsisimula ng tumingin. Ang kape sa polo ni Miguel ay unti-unting sumisipsip sa tela, nag-iwan ng isang maitim na mansa.
Ngunit hindi ito pinapansin ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Ara, tila sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Lumapit siya ng bahagya. Isang hakbang. Sapat para maramdaman ni Ara ang presensya niya, ang init ng katawan niya. At pagkatapos, ibinuka niya ang bibig. Malamig ang boses niya, at may bahid ng kung anong damdamin na hindi maunawaan ni Ara. "We need to talk, Serafina." Ang tinig na yon. Ang tinig na minsan ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ng pag-asa. Ngayon, nagdulot lang ito ng matinding kaba, parang yelo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya, nanginginig ang buong pagkatao niya. Gusto niyang tumakbo, hilahin si Leah palayo, magtago sa pinakamadilim na sulok ng mundo kung saan hindi sila mahahanap ng anino ng nakaraan. Ngunit naroon si Leah. Nakakapit ng mahigpit sa kanya, maliit at inosente. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya. Kailangan niyang itago ang takot na unti-unting lumalamon sa kanya. "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi niya, pilit na pinatigas ang kanyang boses, kahit na naramdaman niya ang pagbara ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tray na puno ng kalat na baso ay nanginginig. Baka mabasag ang mga yon. Hindi nagpatinag si Miguel. Ang mga mata niya, na minsan ay nagpakita ng pagmamahal at pangako, ay ngayon ay parang dalawang itim na balon na humihigop sa lahat ng ilaw. Hindi niya pa rin inaalis ang tingin kay Leah na nagtatago sa likod niya. "Tingnan mo ako, Ara," utos niya, mas malalim ang boses kaysa kanina. Hindi ito pakiusap kundi isang utos. Ang dating Miguel ay hindi kailanman magiging ganoon ka-awtoridad, ganoon ka-demanding. Ang Miguel na kilala niya ay mahiyain, puno ng pangarap, at laging may ngiti sa labi. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang estranghero na nagtatago sa pamilyar na mukha. Napilitan siyang mag-angat ng tingin. Nakita niya ang kanyang sariling pagdurusa na nasasalamin sa mga mata ni Miguel, o baka ilusyon lang iyon, dulot ng kanyang sariling takot. "Serafina ni." Nagsimulang magsalita si Miguel, ngunit naputol ang kanyang sasabihin. "Mommy, may nagagalit po ba sa'yo?" bulong ni Leah, at sumiksik palalo sa binti niya. Ang tinig ng bata ay parang punyal na tumusok sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang init ng mga mata ng kanyang anak. Kitang-kita ni Leah ang tensyon sa pagitan nila. Ang tingin ni Miguel ay bumaba muli kay Leah. May kakaibang emosyon na dumaan sa kanyang mukha, isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ara. Hindi galit, hindi rin inis. Kung ano man yon, mabilis itong nawala. "Hayaan mo akong linisin ito, sir." Pilit ni Ara na baguhin ang usapan, yumuko upang kunin ang mga baso, ngunit hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Hindi mahigpit, ngunit sapat para mapigilan siya. Ang pagdampi ng kanilang balat ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang malamig na kuryente. "Hindi iyon ang mahalaga," sabi ni Miguel, ang boses niya ay naging bahagyang mas malambot, ngunit puno pa rin ng diin. "Ang mahalaga ay bakit ka nagtatago." Nagulat si Ara sa tanong. "Nagtatago?" Siya. Ang lalaking naglaho na parang bula ang may ganang sabihin na nagtatago siya. Parang may mainit na lava na umakyat mula sa kanyang dibdib. Puno siya ng hinanakit na matagal ng kinimkim. Nagtagaw, untag niya, puno ng sarkasmo ang boses. "Ako? Miguel, ikaw ang naglaho. Ikaw ang nang-iwan. At ngayon, may mukha ka pang bumalik para tanungin ako kung bakit ako nagtatago." Nagkaroon ng munting kislap sa mga mata ni Miguel, isang bakas ng kung anong emosyon na hindi makuha ni Ara. Lungkot ba? Pagsisisi? Hindi niya masabi. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng pamilyar na lamig. "Hindi mo naiintindihan," sagot ni Miguel, at isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. "Pero kailangan nating mag-usap, Serafina. Hindi rito. Hindi sa harapan ng lahat." Hinayaan niya si Ara na hilahin si Leah papalayo. Alam niyang wala siyang laban. Alam niyang kahit saan siya magtago, hahanapin siya ni Miguel. Ang taong ito ay hindi na ang dating Miguel na mahiyain at madaling sumuko. Ang lalaking ito ay isang lobo sa balat ng tupa, isang mangangaso na hindi susuko hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Pinilit ni Ara na umiti kay Leah, kahit nanginginig ang kanyang labi. "Ayos lang tayo, baby. Wala lang yan." Ngunit sa kanyang puso, alam niyang hindi ayos. Ang anino ng nakaraan ay hindi na anino. Ito ay narito na, sa harap niya, at handang lunukin ang lahat ng pinaghirapan niyang itayo.
Sumunod si Miguel sa kanila, ang bawat hakbang niya ay parang paghakbang ng isang hari. Nilingon niya si Ara, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng di maipaliwanag na pagnanais na makipag-usap. Hindi ito ang huling pagkakataon na magtatagpo ang kanilang landas. Ito ay isang pangako. Isang banta. We need to talk, Serafina. At sa mga salitang iyon, tila gumuho ang munting pader na pinilit niyang itayo sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Alam niyang wala na siyang takas. Nakatayo si Miguel sa harap ng malawak na salamin ng kanyang opisina sa pinakamataas na palapag ng De Luca Tower sa Bonifacio Global City. Sumasalamin sa salamin ang napakaraming ilaw ng mga gusali sa ibaba, patunay ng kanyang tagumpay. Sa bawat pagliwanag ng neon sign, naaalala niya ang dilim ng nakaraan. Ang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho. Ang nakita niya lang ay ang mukha ni Serafina. Ang mga mata niyang puno ng hinanakit. Ang munting bata na yumakap sa binti niya. Leah. Mabilis na bumalik ang gunita. 7 taon na ang nakalipas. 7 taon na ang lumipas mula nang huli niyang makita ang mga mata ni Ara, na noon ay puno ng pagmamahal. 7 taon mula nang magdesisyon siyang iwan ang lahat. Naalala niya ang pakiramdam ng pagkabigo. Ang pagiging isang probinsyano na dumayo sa Maynila, puno ng pangarap na magpayaman para mayahon ang pamilya. Naalala niya kung paano siya nagpakaalipin sa iba't ibang trabaho, umaasang balang araw ay makakalaya siya sa kahirapan. Naalala niya kung paano siya nakilala ni Ara, isang babaeng naging ilaw sa kanyang madilim na mundo. Para silang dalawang kaluluwa na nagtagpo sa gitna ng kaguluhan, nangakong magkasama silang haharap sa anumang hamon. Ngunit dumating ang araw na nabigo siya. Ang huli niyang negosyo ay nalugi. Wala siyang pera. Wala siyang maitatago. Masakit na isipin na magtatrabaho siya sa ilalim ng araw, sa gitna ng init, habang si Ara naman ay nagtatrabaho rin para matustusan ang sarili. Pakiramdam niya, naging pabigat siya. Naging isang walang kwentang lalaki na hindi kayang panindigan ang pangako sa babaeng mahal niya. Ang pagmamataas niya ang nanalo. Ang takot na makita ang lungkot sa mga mata ni Ara dahil sa pagkabigo niya. Ang takot na sabihin niya, hindi mo kaya, Miguel. Pinili niyang umalis. Pinili niyang lumayo. Mag-isa siyang haharap sa sariling kalbaryo. Nagsulat siya ng maikling liham. Isang liham na puno ng mga salitang hindi niya kayang bigkasin ng harapan. Aalis ako, Ara. Para sa kinabukasan ko. Para sa kinabukasan natin. Babalik ako. Pangako. Alam niyang duwag siya noon. Pero naniniwala siya na yon ang tamang desisyon. Kailangan niyang maging matagumpay bago siya bumalik. Hindi siya babalik na luhaan. Hindi siya babalik na talunan. At ngayon, narito na siya. Matagumpay. Mayaman. Nagbalik na siya. Pero bakit siya nagtatago sa isang maliit na coffee shop? At bakit may bata? Narinig niya ang katok sa pinto. Migs. Andito ako. Si Isabel Santiago o Belle ang kanyang kasintahan. Maganda, matalino, at mayaman din, isang perpektong kapareha para sa isang na tulad niya. Si Belle ang nagtulak sa kanya na maging mas ambisyoso, na abutin ang pinakamataas. Kasama niya si Belle nang buuin niya ang kanyang imperyo. Ngunit hindi kailanman niya naramdaman ang init, ang koneksyon na naramdaman niya kay Ara. Pasok, sabi niya, at pinilit na magsuot ng isang propesyonal na ngiti. Pumasok si Belle, nakasuot ng isang makinis na dress na nagpapatingkad sa kanyang hubog. Lumapit siya kay Miguel at hinalikan siya sa pisngi. Any problem, hon? You seem distracted. Hindi lingid kay Miguel ang pagiging matalas ni Belle. Malayo pa lang ang problema, alam na agad niya. Ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Ara. Hindi pa ngayon. Hindi pa niya naiintindihan ang lahat. Wala. Long day lang, sagot niya at bumalik sa kanyang desk. Maraming paperworks. Umupo si Belle sa harap ng kanyang desk. Oh, come on, alam kong may mas malalim pa dyan. Is it about the new merger? Or that frustrating legal case? Neither, sabi ni Miguel at kumuha ng isang folder para tingnan. Just a small incident earlier. An incident? Tinaas ni Belle ang isang kilay. Care to share? Baka matulungan kita. Narinig ni Miguel ang pagnanais na tumulong sa boses ni Belle, ngunit mayroon ding bahid ng pagkamausisa.
Para siyang isang pusa na nilalaro ang isang daga. Gusto niyang malaman ang lahat. Gusto niyang kontrolin ang lahat. I spilled coffee on my suit, sabi niya, tinuro ang mansa. Napakalaki ng mansa. At ang daming tao. Nakakahiya. Tumawa si Belle. Is that all? Oh, Migs. You're the AU. They should be embarrassed to even look at you, not the other way around. I'll have someone send new suit for you. Salamat, tipid na sagot ni Miguel. Hindi niya kayang makipaglaro ng pusa at daga kay Belle ngayon. Ang isip niya ay nasa kapetahan pa rin. Nasa mata ni Ara. Nasa munting ngiti ni Leah. Maya-maya pa, umalis si Belle. Naiwan si Miguel sa kanyang opisina na tila lalong lumaki at lumamig. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Galit siya kay Ara dahil sa pagtatago ng bata. Galit siya sa sarili dahil sa pag-iwan kay Ara. At ngayon, may isang bagong emosyon na nagsisimulang umusbong pag nanais na malaman ang katotohanan. Ang buong katotohanan. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang personal assistant, si Gino. Gino, I need you to do something for me, utos niya, ang boses niya ay malalim at seryoso. May isang babae na nagtatrabaho sa isang coffee shop sa Quezon City. Kapetahan ang pangalan ng shop. Opo, sir, sagot ni Gino. Mabilis si Gino. Tahimik. Walang tanong. Ang pangalan niya ay Serafina Reyes, patuloy ni Miguel. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Ang kanyang address, trabaho, background, pamilya lahat. At may kasama siyang maliit na bata. I want to know about the child, too. Opo, sir. Wala po bang specific na pangalan para sa bata, sir? Tanong ni Gino. Leah, sagot ni Miguel, at naramdaman niya ang kakaibang pagtibok ng kanyang puso nang bigkasin niya ang pangalan. Liana. Okay po, sir. As soon as possible po. Good, sabi ni Miguel. Binaba niya ang telepono. Huminga siya ng malalim at napatingin muli sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap. Ngunit sa lahat ng liwanag na iyon, ang nakikita niya lang ay ang mukha ni Leah at ang mga mata niyang tila nakatingin sa kanya, puno ng mga katanungan. Makalipas ang ilang oras, pasado 9:00 na ng gabi, muling tumunog ang telepono ni Miguel. Si Gino. Sir, may report na po ako. Ano ang nalaman mo? Tanong ni Miguel, hindi na makahintay. Sir, base po sa aking preliminary investigation, si Ma'am Serafina Reyes po ay single mother, sabi ni Gino. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Miguel. Walang nakarehistrong ama ang bata sa birth certificate. At ang edad po ng bata ay 7 taong gulang. Parehong-pareho po sa kung kailan ka nawala, sir. Napakasakit ng pagkabigla. 7 taon. 7 taon. Ang parehong edad niya nang iwanan niya si Ara. Ang pagkakapareho ng mukha ni Leah sa kanya. Ang lahat ay unti-unting nagsisimulang magkabit-kabit. Nakatayo si Miguel, nakatitig sa salamin, ngunit hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Ang nakikita niya lang ay ang nakaraan. Isang nakaraan na akala niya ay iniwan na niya. Ngunit ngayon bumalik ito. Kasama ang isang batang hindi niya alam na nabuo. Isang tanong ang umalingaw sa isip niya, malakas na malakas, halos binihin siya. Anak ko ba si Leah? Narinig ni Serafina ang huling-huni ng coffee machine, hudyat ng pagtatapos ng kanyang shift. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin habang nililinis ang counter. Buong maghapon, ang mukha ni Miguel at ang malalim na tanong sa kanyang mga mata ay hindi nawala sa kanyang isip. Ang huling sinabi niya, "We need to talk," Serafina, ay umalingaw sa kanyang tainga na parang isang sumpa. Hindi niya maintindihan kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Ang nakaraan? Ang 7 taon ng katahimikan? O ang tungkol kay Leah? Kailangan niyang umuwi agad kay Leah. Kailangan niyang yakapin ang kanyang anak, ang tangi niyang kayamanan, at kalimutan ang bangungot na ito. Ngunit may kung anong di mapakaling pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi siya makatakas sa anino ni Miguel. Hindi na siya makatakas. Pagsapit niya sa labas ng kapetahan, sinalubong siya ng sariwang hangin at unti-unting lumulubog na araw. Ngunit hindi ang tanawin ang nakakuha ng kanyang pansin. Doon, sa tapat ng coffee shop, nakasandal sa isang itim, makintab na sasakyan na halatang mamahalin, ay si Miguel De Luca. Nakasuot pa rin siya ng suit, bagamat pinalitan na ang polo niya.
Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng determinasyon. Para siyang isang predator na naghihintay sa kanyang biktima. Napatigil si Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Gusto niyang tumakbo, magpanggap na hindi niya ito nakita. Ngunit wala na siyang mapagtataguan. Lumapit si Miguel, dahan-dahan, ang bawat hakbang niya ay may bigat ng kapangyarihan. Wala na ang kaba sa mukha niya kanina. Napalitan na yon ng isang malamig na pagiging seryoso. Naghintay ako, sabi niya, ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Ayaw kong makipag-usap sa iyo sa loob ng trabaho mo. Ngunit kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Ara, at sinikap niyang lampasan siya. Ngunit humarang si Miguel sa kanyang daan. Huwag kang magmadali, Serafina. Hindi ito abutin ng matagal. Ano ba ang gusto mo? Tanong niya, puno ng iritasyon. Ang lahat ng hinanakit ay nagsimulang umakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ba sapat na ang 7 taon na pagkawala mo? 7 taon na naghirap ako. Anong gusto mo, Miguel? Balikan ang nakaraan? Wala nang babalikan. Hindi ang nakaraan ang pinunta ko rito, mariing sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang pinunta ko rito ay ang kinabukasan. Nagulantang si Ara sa sinabi niya. Kinabukasan. Ang lalaking nagwasak ng kanyang kinabukasan ang magsasalita tungkol sa kinabukasan. May gusto akong ialok sa'yo, patuloy ni Miguel, tila hindi pinapansin ang pagkabigla ni Ara. Alam ko ang sitwasyon mo, Serafina. Ang pagiging single mom sa Maynila ay hindi madali. Kumunot ang noo ni Ara. Sinisiyasat ba siya nito? Hindi ko kailangan ng awa mo. At lalong hindi ko kailangan ang anumang galing sa'yo. Hindi ito awa, mabilis na putol ni Miguel sa kanyang sasabihin. Ito ay isang alok sa trabaho. Nagulat si Ara. Isang alok sa trabaho. Mula sa kanya? Trabaho, bulong niya. Ang DeLuca Corp. Ay magsisimula ng isang malaking charity project, isang foundation para sa mga nangangailangan. Kailangan ko ng isang tao na mapagkakatiwalaan, na may karanasan sa pagiging hands-on, at may puso para sa mga mahihirap. At ako yon, ngisi ni Ara, puno ng pagdududa. Pagkatapos ng lahat? Alam kong may kakayahan ka, Ara. Kahit noon pa man. Marami kang ipinagbago. Kaya kong makita. Hindi nagbabago ang ekspresyon ni Miguel. Para siyang isang negosyante na nagpipitch ng isang deal na hindi mo kayang tanggihan. Ang posisyon ay bilang project manager. Ang sweldo sapat na para hindi ka na kailangang magtrabaho pa sa coffee shop. May health benefits, education plan for your child, lahat ng kailangan mo. Napaawang ang bibig ni Ara. Hindi niya inaasahan ito. Ang sahod niya sa coffee shop ay sapat lang para sa pang-araw-araw. Ang edukasyon ni Leah sa pribadong paaralan ay isang pangarap na pilit niyang abutin. Ngayon, inaalok ito sa kanya, sa isang plato, ng taong nagpahirap sa kanya. Hindi ko yan kailangan, matigas pa rin niyang sagot. Ang kanyang pagmamataas ay naglalaban sa matinding pangangailangan. Hindi niya gustong maging utang na loob kay Miguel. Hindi niya gustong iparamdam kay Miguel na may utang siya sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Miguel, at isang anino ng pamilyar na Miguel ang lumabas sa kanyang mga mata, isang bahid ng lungkot. Kahit para kay Leah. Ang hinaharap niya, Ara. Hindi lang ito tungkol sa'yo. Alam kong gagawin mo ang lahat para sa anak mo. Ang pangalan ni Leah. Ang isang iyon ang tumama sa kanya ng husto. Ang isang iyon ang nagpatumba sa lahat ng kanyang depensa. Tama si Miguel. Gagawin niya ang lahat para kay Leah. Kahit pa ang makipagsapalaran sa impyerno. Bakit mo to ginagawa, Miguel? Tanong niya, mas mahina ang boses. Hindi mo to ginawa noon. Bakit ngayon? Maraming nagbago, Ara, sagot ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay muling tumingin sa kanya nang may di maipaliwanag na kalaliman. May mga bagay akong hindi naunawaan noon. Mga pagkakamali na kailangan kong itama. Naramdaman ni Ara ang isang kurot sa kanyang puso. Ang pagkabigo. Ang sakit. Ang galit. Kung kailan siya nag-isa, nangailangan ng tulong, doon siya iniwan. Ngayon na kaya na niya ang sarili niya, ngayon siya babalik. Hindi ko kailangan ng pagtatama mo, sabi niya, pilit na pinipigilan ang luha. Huwag mong isipin na para sa akin ito, giit ni Miguel. Hindi ito awa, Ara.
Ito ay paraan ko para manatili sa buhay mo at sa buhay ng bata. Ang huling linya niya ay parang isang bagyo. Hindi na ito isang alok ng trabaho. Ito ay isang deklarasyon. Isang banta. Isang pahiwatig na alam niya. O kaya, nagsisimula na siyang maghinala. Ang kinakatakutan ni Ara ay unti-unting nagiging katotohanan. Si Miguel ay hindi lang babalik. Babalik siya upang kunin ang lahat. At si Leah ang pinakamahalaga sa kanya. Pag-isipan mo. Hihintayin ko ang tawag mo, sabi ni Miguel. Wala siyang kasing taas ng kanyang posisyon sa buhay ngayon. Alam niyang hindi siya tatanggi si Ara. Alam niyang mas mahalaga sa kanya ang kinabukasan ni Leah kaysa sa kanyang pagmamataas. Tumalikod si Miguel at sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Iniwan niya si Ara sa bangketa, mag-isa, sa ilalim ng lumulubog na araw. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sa isang banda, ang alok ay isang pagpapala. Isang pagpapala para sa kinabukasan ni Leah. Ngunit sa kabilang banda, ito ay isang sumpa. Isang sumpa na maglalapit muli sa kanya kay Miguel, sa taong hindi niya kailanman nais makita muli. At higit sa lahat, ang huling sinabi ni Miguel, at sa buhay ng bata. Alam na ba niya? O naghihinala lang? Napahawak si Ara sa kanyang dibdib, na parang may kung anong mabigat na bato ang nakalagay doon. Hindi siya makahinga. Ang labanan ay nagsisimula pa lang. At hindi lang ang puso niya ang nakataya, kundi pati na rin ang lihim na matagal na niyang itinago. Hindi makatulog si Serafina sa buong magdamag. Ang alok ni Miguel ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa isang banda, ito ang sagot sa lahat ng panalangin niya para kay Leah. Isang mas magandang kinabukasan, isang pagkakataong makatapos ang kanyang anak ng pag-aaral ng walang alalahanin. Ngunit sa kabilang banda, ito ang gate papasok sa impyerno, kung saan si Miguel ang demonyo. Sa huli, nanalo ang pagmamahal niya kay Leah. Hindi niya kayang ipagkait sa kanyang anak ang pagkakataong ito. Mahalaga ang pagmamataas niya, ngunit mas mahalaga ang kapakanan ng kanyang anak. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Bihis na bihis siya sa pinakamagandang damit niya, isang simpleng puting blusa at itim na palda. Habang naglalakad siya papasok sa napakalaking gusali ng De Luca Corp, naramdaman niya ang kakaibang kaba. Ang lugar ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, isang mundo na malayo sa kanyang munting coffee shop. Kinakabahan siya habang pumapasok sa lobby. Ang salamin na pader, ang marmol na sahig, ang mga empleyado na nakasuot ng makinis na mga damit, lahat ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang isda na inalis sa tubig. Serafina Reyes, tanong ng receptionist, mumiti. May appointment po kayo kay Sir Miguel. Sagot ni Ara, pilit na pinatibay ang loob niya. Pakisundan po ako, sabi ng receptionist at iginaya siya patungo sa elevator. Habang umaakyat sila sa itaas, naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang unang hakbang niya sa teritoryo ng kaaway. Pagdating niya sa opisina ni Miguel, sinalubong siya ng personal assistant nito, si Gino, na may matangos na ilong at maayos na buhok. Magalang si Gino at inayos ang kanyang schedule para sa araw na yon. Hindi nagtagal at kailangan na niyang magsimula. Ang kanyang unang gawain ay repasuhin ang mga lumang ulat ng Charity Foundation. Dumaan ang oras, at sinubukan niyang kalimutan ang dahilan kung bakit siya naroon. Pinilit niyang maging propesyonal. Pero ang bawat sandali ay puno ng tensyon. Alam niyang naroon si Miguel sa kabilang opisina. Alam niyang bawat ingay ay maaaring paglabas niya. Bandang tanghali, habang papunta siya sa pantry para magkape, isang matinis na tinig ang bumasag sa katahimikan. Well, well, well. Look what the cat dragged in. Napalingon si Ara. Doon, nakatayo sa harap niya, si Isabel Santiago. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Puno ng pagmamataas at may bahid ng paghamak. Nakasuot si Belle ng isang Hermes scarf at isang mamahaling designer dress. Para siyang isang reyna na lumalakad sa kanyang teritoryo. Belle, bati ni Ara, pilit na pinanatili ang kanyang kalmado. Hindi niya gustong magsimula ng gulo sa unang araw pa lang. Lumapit si Belle at inikutan siya, tinitingnan mula ulo hanggang paa, na parang isang inspektor. So, ikaw pala ang bagong project manager. Miguel never ceases to amaze me. Kukuha ng taong galing sa labas. At sa ganitong level. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang pisngi. Alam niyang inaalipusta siya ni Belle, ngunit ayaw niyang magpatalo.
Mayroon akong kakayahan sa trabaho ko. Oh, I'm sure you do, sabi ni Belle at tumawa ng bahagya. Hindi ito tunay na tawa. Pero alam mo, Ara, madalas, ang mga taong kinuha sa ganitong posisyon ay hindi lang dahil sa kakayahan. Minsan, may ibang motibo. Namilog ang mga mata ni Ara. Alam niyang sinasabi ni Belle ang tungkol kay Miguel. Hindi ako lumapit kay Miguel para sa anumang motibo. Oh, talaga? Tinaas ni Belle ang kanyang kilay. Kasi balita ko may history kayo ni Miguel. Isang history na biglang bumalik ngayong matagumpay na siya. Nagkataon lang, di ba? Hindi makasagot si Ara. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Alam ni Belle. Paano? Huwag kang mag-alala, patuloy ni Belle at lumapit palalo. Hindi ko ipagkakalat ang nakaraan nyo. Pero alam mo, Ara, may mga bagay na hindi nabubuhay sa nakaraan. May mga taong nakatingin na sa hinaharap. Tulad ko. Dahan-dahan, itinaas ni Belle ang kanyang kamay at ipinakita ang isang malaking engagement ring sa kanyang daliri. Ang singsing ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Miguel at ako mayroon na kaming sariling kinabukasan. Mayroon na kaming plano. Nakaset na ang kasal namin. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Ara. Kasal? Si Miguel at Belle. Ngunit bakit niya naramdaman ang sakit sa balita na yon? Dapat ay wala na siyang pakialam. Dapat ay natutuwa pa siya. Kaya lang, gusto kong malaman mo, patuloy ni Belle, ang kanyang boses ay mas bumaba, mas malapit na sa isang bulong. Huwag kang umasa. Huwag kang mangarap. May sarili na siyang buhay. At siya ay akin. Hindi na niya kayang makinig. Lumayo si Ara, puno ng galit at pagkainis. Hindi ako pumunta rito para makipagkumpetensya sa'yo. Nandito ako para magtrabaho. Well, then, trabaho lang, sabi ni Belle, at mumiti ng nakakapanindig balahibo. Siguraduhin mo lang na trabaho lang ang gagawin mo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina ni Miguel. Lumabas siya, at nakita ang dalawang babae na naghaharap. Nagulat siya. Belle. Ara. Anong nangyayari rito? Tanong ni Miguel, nagtataka. Ngumiti si Belle, at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging matamis at inosente. Oh, Migs. Wala, nagpapakilala lang ako sa bagong project manager mo. Sinabi ko lang na masaya ako na may bago kang kasama sa team. Di ba, Ara? Tumingin si Ara kay Belle pagkatapos ay kay Miguel. Hindi niya kayang magsinungaling. Ngunit ayaw din niyang magsimula ng gulo. Opo, sir. Nag-uusap lang po kami ni Ma'am Belle. Napansin ni Miguel ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi niya pinansin. Inakala niyang normal lang ang ganoong pagpapakilala. Mabuti naman. Ara, mamaya, gusto kong mag-usap tayo tungkol sa project outline. Sumunod ka na lang sa opisina ko pagkatapos ng lunch. Opo, sir, sagot ni Ara. Habang naglalakad palayo si Miguel kasama si Belle, sinulyapan siya ni Belle. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagmamataas, isang ngiting nagsasabing, ako ang nanalo. Tandaan mo yan. Naiwan si Ara sa pantry, nanginginig. Alam niyang hindi lang ang trabaho niya ang nakataya. Mas malalim pa doon. Alam niya na si Belle ay hindi hahayaan na maging malapit siya kay Miguel. Alam niya na si Belle ay isang kaaway na handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang teritoryo. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinignan ang screen. Nandoon pa rin ang picture ni Leah, nakangiti. Ang larawan ng kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan na may makasira sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit may isang bagay na hindi pa alam ni Belle. Ang lihim na magbabago sa lahat ng laro. At ang lihim na iyon ay may pangalang Leah. Malalim na bumuntong hininga si Belle nang makalayo siya kay Miguel. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ituloy mo ang investigasyon, utos niya sa kausap. Gusto kong malaman kung may koneksyon si Miguel De Luca sa batang iyon. Pati ang history ni Ara at lalo na ang tungkol sa tatay ng anak niya. Nagbingit-ngit siya. Lahat. Walang papalampasin. Nagmamadali si Serafina habang naglalakad sa hallway. Papunta siya sa meeting room para sa isang mahalagang pulong kasama si Miguel at iba pang executive. Sinusubukan niyang maging propesyonal at kalimutan ang nangyari sa pantry kanina. Ang banta ni Belle ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kailangan niyang maging matatag.
Bubuksan na sana niya ang pinto ng meeting room nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa school ni Leah. Nagulantang siya. Bihira lang tumawag ang school maliban kung may emergency. Hello? Opo. Si Leah po. Bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Narinig niya ang tinig ng guro ni Leah, puno ng pag-aalala. Elra Reyes, si Leah po, mataas po ang lagnat niya. Mainit na mainit po. Kailangan niyo po siyang sunduin agad. Naku po. Papunta na po ako, sabi ni Ara at agad na binaba ang tawag. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Lagnat? Mataas na lagnat? Walang pagdadalawang isip, kinalimutan niya ang pulong. Ang kapakanan ni Leah ang mas mahalaga. Agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang cubicle, kinuha ang kanyang bag, at nagmamadaling lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa hallway, nagulat siya nang makita si Miguel na lumabas mula sa meeting room, kasama ang ilang executive. Napansin ni Miguel ang pagmamadali ni Ara. Ara, saan ka pupunta? Magsisimula na ang meeting, tanong ni Miguel, nagtataka. Hindi na nag-abalang mag-imbento ng dahilan si Ara. Ang tanging nasa isip niya ay si Leah. Si Leah po. Nilalagnat po. Kailangan ko po siyang sunduin sa school. Nakita ni Miguel ang matinding pag-aalala sa mukha ni Ara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Walang pag-aalinlangan, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Gino, ay cancel mo lahat ng appointments ko sa hapon. Ikaw na ang bahala sa meeting. Emergency. Utos niya, ang boses ay kalmado ngunit puno ng otoridad. Nagulat si Ara. Sir, hindi na po kailangan. Kaya ko na po. Sakay na, sabi ni Miguel at nauna nang maglakad patungo sa elevator. Mas mabilis tayo kung sa sasakyan ko. Wala nang nagawa si Ara kundi sumunod. Sa elevator, nagulat siya nang makita ang matinding pag-aalala sa mukha ni Miguel. Hindi ito ang si nakakikita niya lang kanina. Ito ay isang lalaking nag-aalala. Mabilis silang nakarating sa school ni Leah. Nakita ni Leah si Ara at agad na lumapit, malambot ang katawan at namumula ang pisngi. Mommy, masakit po ang ulo ko. Niyakap ni Ara si Leah at naramdaman niya ang matinding init ng katawan ng bata. Tara, baby. Dadalhin ka natin sa doktor. Sumakay sila sa sasakyan ni Miguel. Si Leah ay pinaupo sa likod, sa lap ni Ara. Hindi nagsalita si Miguel habang nagmamaneho, ngunit ang kanyang mga mata ay madalas sumulyap sa rearview mirror, tinitingnan si Leah. Pagdating sa ospital, mabilis na naasikaso si Leah. Habang naghihintay sila sa ESA, narinig ni Ara ang pag-ubo ni Leah. Naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. May gusto ka bang inumin, Ara? Kape. Juice, tanong ni Miguel, ang boses niya ay malumanay. Umiling si Ara. Salamat na lang po, sir. Miguel na lang, sabi niya. Hindi tayo nasa opisina. Hindi siya nakasagot. Ang lahat ay tila surreal. Ang lalaking minsang nag-iwan sa kanya ay ngayon ay kasama niya, nag-aalala sa kanyang anak. Maya-maya pa, dumating ang doktor. Matinding lagnat lang daw. Kailangan lang ng gamot at pahinga. Salamat po, Dulcie, sabi ni Ara at napabuntong hininga. Habang hinihintay nila ang mga gamot, umupo si Miguel sa tabi ni Ara. Nilingon niya si Leah na tila natutulog na sa kanyang bisig. Matulog ka, baby, bulong ni Ara at hinalikan ang noo ng kanyang anak. Biglang hinawakan ni Leah ang daliri ni Miguel sa gitna ng kanyang pagkakatulog. Papay! Bulong niya. Nagulat si Miguel. Napaawang ang kanyang bibig. Tumingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ganoon din si Ara. Ang puso niya ay kumalabog ng malakas. Baka nananaginip lang siya, mabilis na sabi ni Ara, pilit na pinakalma ang sarili. Ngunit hindi niya nakumbinsi si Miguel. Ang mga mata ni Miguel ay nanatiling nakatitig sa daliri ni Leah na mahigpit na nakahawak sa kanya. May kung anong koneksyon ang naramdaman niya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Naramdaman ni Ara ang titig ni Miguel. Alam niyang may mga tanong sa isip niya. Alam niyang may mga hinala na siya. Ngunit ano ang sasabihin niya? Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Lumipas ang gabi sa ospital. Pinilit ni Miguel na manatili. Nag-alok siyang bumili ng pagkain para sa kanila. Nagkwento siya ng mga childhood stories niya para aliwin si Leah,
na sa kabila ng lagnat ay nakinig ng maigi sa bawat salita niya. Nakita ni Ara ang pagiging natural ni Miguel sa pag-aalaga. Para siyang isang tunay na ama. Nang makatulog si Leah, huminga si Ara ng malalim. Ang pagod ay unti-unting lumalamon sa kanya. Hindi mo kailangang gawin to, mahina niyang sinabi kay Miguel na nakaupo sa tabi niya, nagbabasa ng isang libro. Ibinaba ni Miguel ang libro at nilingon siya. Ang kanyang mga mata ay malalim at seryoso. Hindi ko maintindihan ang pakiramdam, Ara, sabi niya, at isang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pero gusto ko. Napakasakit ng mga salitang iyon. Gusto niya. Ang lalaking nag-iwan sa kanya, ang lalaking sumira sa lahat ng pangarap niya, ngayon ay gusto siyang kasama. Gusto siyang makasama sa panahong pinakamahina siya. Naramdaman ni Ara ang isang mainit na butil ng luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging nagawa niya ay tignan siya, puno ng pagkalito at di maipaliwanag na damdamin. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng hindi nasasabing mga salita, ng mga lihim na pilit na inilalabas. Dahan-dahan na binuksan ni Miguel ang pinto ng kanyang sasakyan. Isang umaga na puno ng usok ng tambutso at sariwang amoy ng deo ang sumalubong sa kanila. Puno ng pagod si Ara, at si Leah naman ay mahimbing pa rin ang tulog sa kanyang bisig. Dito na lang ako, Miguel, sabi ni Ara, at sinubukan niyang buhatin si Leah. Hindi, mabilis na sabi ni Miguel. Ihahatid ko kayo hanggang sa loob. Wala nang nagawa si Ara. Alam niyang wala siyang lakas para makipagtalo. Sumunod na lang siya habang inaalalayan siya ni Miguel. Napakaliit ng apartment ni Ara. Kumpara sa malawak na penthouse ni Miguel sa Liis, ang tirahan ni Ara ay tila isang kahon. Ngunit sa kabila ng pagiging maliit nito, may kakaibang init at kaligayahan ang bumalot sa lugar. May mga larawan ni Leah na nakasabit sa dingding, mga gawa ng bata, at ilang palamuti na nagpapakita ng simpleng buhay. Ito ang mundo ni Ara. Isang mundo na malayo sa kanya. Maingat na inihiga ni Ara si Leah sa maliit nitong kama. Nagtataka si Miguel. Paano nabuhay si Ara sa ganito kaliit na espasyo, sa ganitong kahirap na sitwasyon, nang walang tulong niya? Habang siya ay nagtatamasa ng yaman at luho, si Ara naman ay nagpapakahirap para maitaguyod ang sarili at ang kanilang, hindi ang kanyang anak. Magkape ka muna, alok ni Ara, at pumasok sa kusina na halos kasinliit lang ng banyo sa bahay niya. Sige, sagot ni Miguel at umupo sa isang sofa na medyo luma na. Habang naghihintay siya, napansin niya ang isang laruang tsum-tsum ni Leah na nakakalat sa sahig. Kinuha niya yon. Isang maliit na pusa na may malalaking mata. Pinagmasdan niya yon. May kakaibang damdamin na gumapang sa kanya habang hawak niya ang laruan. Isang pakiramdam ng pagiging ama ng pagmamahal. Ngunit bakit? Hindi siya sanay sa ganitong pakiramdam. Nagawi ang paningin niya sa isang lumang kabinet. May nakapatong doon na isang makapal na photo album. Kulay pula ang cover na may disenyong bulaklak. Nakaramdam siya ng matinding kuryosidad. Personal na album kaya ito ni Ara. Ngunit bakit niya ito naramdaman? Na para bang may kinalaman din siya sa mga nilalaman nito. Pinigil niya ang sarili. Hindi tama. Hindi niya dapat tingnan ang mga personal na gamit ni Ara. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa pagpipigil. Dahan-dahan, kinuha niya ang photo album. Makapal ito at may bakas na ng pagkaluma. Binuksan niya. Ang unang pahina ay puno ng mga larawan ni Ara noong kolehiyo pa siya. Nandoon ang Ara na nakilala niya. Ang Ara na puno ng buhay, ng pangarap at ng ngiti. May mga litrato rin sila. Hindi niya napigilan ang ngiti habang nakikita ang mga ito. Ang mga litrato nila na magkasama, masaya, walang pakialam sa mundo. Naalala niya ang bawat sandali. Ang kanilang unang date sa isang parke, ang pagtawa nila habang kumakain ng street food, ang pag-asa sa mga mata nila habang nagpaplano ng kinabukasan. Ang bawat larawan ay parang sampal sa kanya. Naalala niya ang kanyang pag-alis. Ang pangakong babalik siya. Ang pangakong hindi niya natupad. Nagpatuloy siya sa paglipat ng pahina. May mga larawan ng kanilang mga kaibigan, mga pamilyar na mukha na minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Tapos, nakarating siya sa isang pahina na nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang litrato niya. Bata pa siya rito, mga 8 taong gulang siguro. Naka-frame yon sa isang maliit na puting border. Nakangiti siya, medyo nahihiya.
Ito ang litrato na ibinigay niya kay Ara, ang litrato na pinakagusto niya. Ang larawang iyon ay parang isang testamento ng kanilang nakaraan, isang selyo ng kanilang pangako. Hindi niya inakala na itatago pa rin ito ni Ara. Ngunit ang sumunod na larawan, sa katabing pahina, ang nagpabagsak sa kanya. Ito ay larawan ni Leah. Ang bata ay nakangiti, halos kasinlaki ng litrato niya. Ang mga mata ni Leah ay kasing kulay ng mga mata ni Ara, itim, hindi abuhin tulad ng kanya. Ngunit ang hugis ng mukha, ang kurba ng ilong, ang mga labi, at ang kilay. Ang kilay ni Leah ay medyo makapal sa dulo, katulad ng sa kanya. Para siyang sinabihan ng kanyang utak na imposible. Ngunit ang kanyang puso at ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng isa lamang, ito ay totoo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang album. Bumalik ang lahat ng impormasyong nakuha ni Gino. 7 taong gulang si Leah. 7 taon na ang nakalipas nang iwanan niya si Ara. Single mother si Ara. Walang nakarehistrong ama sa birth certificate. Nag-umpisa ang kanyang isip na ikonekta ang bawat piraso ng puzzle. Ang mga mata ni Leah. Ang edad ni Leah. Ang paraan ng pagtawag ni Leah sa kanya na Papa sa ospital. Ang pag-aalala ni Ara. Ang kanyang mga salita, we need to talk. Baka sa mukha niya ang pagkabigla at ang takot. Ang takot sa katotohanan. May narinig siyang yapak. Alam niyang papalapit na si Ara. Sinara niya ang album, ngunit huli na. Miguel. Nandyan na ang kape mo, sabi ni Ara. Lumabas siya mula sa kusina, may dalang 2 tasa. Ngunit hindi niya na ipagpatuloy ang paglakad. Nakatitig si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng di maipaliwanag na damdamin. Pagkabigla. Pagtuklas. At may bahid ng sakit. Ang photo album ay nakapatong sa kanyang kandungan. Nakatingin si Ara doon at pagkatapos ay sa mukha ni Miguel. Nakita niya ang kanyang litrato sa isang pahina. At alam niya kung ano ang nasa katabing pahina. Naramdaman ni Ara ang matinding takot na yumakap sa kanya. Para siyang yelo na dumaloy sa kanyang buong katawan. Lumabas na ang lihim. Natuklasan na ni Miguel. Ang kape sa mga kamay ni Ara ay nagsimulang manginig. Isang butil ng kape ang tumapon sa tasa. Ara ni. Nagsimulang magsalita si Miguel, ang boses niya ay mahina, halos pabulong. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng mga katanungan. Ngayon ay hindi na hinala. Ngayon ay sigurado na siya. Ang mga salita ay bumigat sa hangin. Ang tensyon ay halos masira ang buong apartment. Ara, sino ang ama ni Leah? Tanong ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi bumitiw sa kanya. Ang tanong na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa kanya. Alam niyang wala ng lusot. Alam niyang tapos na ang lahat. Ang tanong ni Miguel ay umalinggaw sa buong apartment ni Ara, mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ara, sino ang ama ni Leah? Naramdaman ni Serafina ang pagkabingi. Parang may pumutok sa kanyang utak. Ang lahat ng pinilit niyang itago, ang lahat ng pader na pilit niyang itinayo sa loob ng 7 taon, ay biglang gumuho sa isang tanong lamang. Nanlumo siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tasa ng kape na hawak niya ay muntik nang mahulog. Hindi siya makasagot. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila nabara. Si Miguel, na nakaupo pa rin sa sofa, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, puno ng di maipaliwanag na emosyon, sakit, pagtataka, at isang bahid ng galit na nagsisimulang umusbong. Sumagot ka, Ara, utos niya, ang boses niya ay mas malalim. Sino ang ama ni Leah? Mabilis na gumana ang utak ni Ara. Kailangan niyang magsinungaling. Kailangan niyang protektahan si Leah. Kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng ipaalam kay Miguel ang katotohanan. May iba akong nakilala, Miguel, bulong niya, ang boses niya ay nanginginig. Pagkatapos mong umalis. 1 taon pagkatapos. Kumunot ang noo ni Miguel. 1 taon? Pero 7 taong gulang si Leah. Paano nangyari yon? Ang bawat tanong niya ay parang isang martilyo na tumatama sa kanyang puso. Pinilit ni Ara na maging matatag. Bumalik ako sa probinsya. May nakilala ako doon. Akala ko siya na. Pero iniwan din niya ako.
Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig ng walang kontrol, puno ng pait. Hindi ito ang buong katotohanan. Ngunit ito ang kwentong pilit niyang ginawa para protektahan ang kanyang sarili. Tinitigan siya ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kanya, tila sinusuri ang bawat bahagi ng kanyang mukha, sinusubukang basahin ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Ara ang pagtaas ng init sa kanyang pisngi. Ganoon ba, sabi ni Miguel, at isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Kaya pala ang bilis mong magpalit. Akala ko espesyal ako. Mali pala ako. Naramdaman ni Ara ang sakit sa mga salitang iyon. Hindi niya ito ginusto. Hindi ganoon, Miguel. Ang daming nangyari. Ang daming nagbago. Anong nagbago? Ang pagmamahal mo sa akin. Ang pangako mo sa akin. Galit na galit si Miguel. Kaya pala ayaw mong sabihin sa akin. Kaya pala ayaw mong pag-usapan ang nakaraan. Para pagtakpan ang lahat ng iyon. Parang may pumunit sa dibdib ni Ara. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit si Miguel. Bakit siya ang biktima rito? Siya ang nang-iwan. Siya ang sumira sa kanya. At ngayon, babalik ka sa buhay ko. Para ano, patuloy ni Miguel at mas tumataas ang kanyang boses. Para ipamukha sa akin na kaya mong mabuhay nang wala ako. Na kaya mong magpalit. Napailing si Ara. Hindi yan totoo, Miguel. Hindi ko iyan ginawa. Ngunit huli na. Ang sakit at pagkabigo sa mukha ni Miguel ay napalitan ng isang matinding galit. Ang lalaking minsang nagpakita ng pagmamahal ay ngayon ay puno ng hinanakit. Kailangan kong umalis, sabi ni Miguel. Wala siyang marinig. Hindi na siya makatingin kay Ara. Ang lahat ay tila kasinungalingan. Hindi ko maintindihan ang lahat ng ito. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto. Naramdaman ni Ara ang pag-alis niya. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Miguel, hindi yan totoo, sigaw ni Ara. Ngunit hindi na siya pinansin ni Miguel. Lumabas siya ng apartment ni Ara at isinara ang pinto ng malakas. Narinig ni Ara ang tunog ng kanyang sasakyan na umalis. Naiwan siya sa apartment mag-isa, nanginginig. Ang lahat ay nawasak. Ang lihim ay tila hindi na lihim. At si Miguel ay punong-puno ng galit. Hindi pa nga nakabawi si Ara sa pagkabigla ng biglang may kumatok. Isang malakas, mabilis na katok. Hindi ito si Miguel. May kung anong masamang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo doon si Isabel Santiago. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay malamig at puno ng pagtagumpay. Hawak niya ang isang brown envelope. Serafina Reyes, tama, sabi ni Belle, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. I have something for you. Nanlamig si Ara. Alam niyang may masamang mangyayari. Hindi ko alam kung bakit bigla kang nagkaroon ng interest kay Miguel, patuloy ni Belle, at naglakad papasok ng walang paalam. Pero alam mo, may mga bagay na hindi matatago habang buhay. Lalo na ang mga lihim. Ibinato ni Belle ang brown envelope sa lamesa. Nagkalat ang mga papel. Isang birth certificate. Isang kopya ng ANE test. Nanlaki ang mga mata ni Ara nang makita niya ang mga ito. Ang kanyang pangalan. Ang pangalan ni Leah. At sa ilalim ang pangalan ni Miguel de Luca. Surprise, sabi ni Belle, ang kanyang ngiti ay naging isang masamang ngiti. Akala mo hindi ko malalaman. Ang tagal mong nagtago, Ara. Pero ngayon tapos na ang laro. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dinampot niya ang mga papel. Hindi siya makapaniwala. Paano? Paano nalaman ni Belle? Kinailangan ko lang kumuha ng sample mula sa kape ni Miguel at isang hibla ng buhok ng anak mo sa school, sabi ni Belle, tila nagpapaliwanag. Napakadali lang pala. Lalo na kung talagang gusto mo. Naramdaman ni Ara ang matinding galit na umakyat mula sa kanyang dibdib. Ano ang gusto mo? Sigaw niya. Simple lang, sagot ni Belle at lumapit palalo. Layuan mo si Miguel. Layuan mo ang buhay niya. At layuan mo ang anak mo. Hindi, sigaw ni Ara. Oh, talaga? Tinaas ni Belle ang kanyang kilay. Kasi kung hindi, malalaman ng buong mundo ang tungkol sa skandal na ito. Isipin mo, Serafina. Ang isang CEO ng isang malaking kumpanya, may anak sa isang single mother na iniwan niya.
Magiging magandang headline, di ba? Hindi mo gagawin yan, sabi ni Ara, pero nanginginig ang boses. Ngumisi si Belle. Hindi ba? Sa tingin mo, hindi ko kaya. Hindi ko alam kung bakit ka bumalik, Ara. Pero kung ano man yan, huli na. Ang posisyon ni Miguel, ang reputasyon niya, at higit sa lahat, ang relasyon namin. Hindi ko hahayaan na masira iyon ng isang tulad mo. Hindi mo kami masisira, sigaw ni Ara, at napayuko. Ngunit bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Belle. Kinuha niya iyon. Narinig ni Ara ang tinig ni Miguel sa kabilang linya. Miguel. Oh, hi Hon, sabi ni Belle, at tumingin kay Ara na may nakakatakot ng ngiti. Nasa bahay ako ni Ara. May kailangan lang kaming pag-usapan. Medyo seryoso. Tara, magkita tayo. Sa restaurant na lang natin mamaya. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Isang bagay na sigurado akong magugulat ka. Binaba ni Belle ang tawag. Tumayo siya at tumingin kay Ara. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagtagumpay. Kita mo, sabi ni Belle. Tapos na ang laro. At ako ang panalo. Pagkatapos, lumabas si Belle, iniwan si Ara na mag-isa sa kanyang apartment, puno ng takot at galit. Alam niya. Alam na ni Miguel. At si Belle ang nagsabi sa kanya. Ang lahat ay nawasak na. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho sa isang iglap. Nagdadasal si Ara. Nagdadasal na sana mapatawad siya. Nagdadasal na sana maintindihan siya ni Miguel. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang malabo na. Ang lahat ay nawala. Umiikot ang mundo sa paligid ni Miguel de Luca. Matapos ang tawag ni Belle, agad siyang pumunta sa restaurant na madalas nilang puntahan. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Anak ko ba sila? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak. Hindi siya makapaniwala. Bakit? Bakit niya itinago sa kanya? Nang dumating siya sa restaurant, nakita niya si Belle na nakaupo sa isang pribadong table. Nakangiti ito, ngunit ang ngiti ay may bahid ng pagtagumpay. Miguel, Hon, bati ni Belle, at tumayo para salubungin siya. Sinubukan niyang halikan si Miguel, ngunit umiwas siya. Umupo si Miguel, ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso. Belle, ano ang sinasabi mo sa telepono? Ano ang nalalaman mo tungkol kay Ara at Leah? Ngumisi si Belle. Kalmado ka lang, Migs. Hindi ko gustong magulat ka. Alam kong mahirap itong tanggapin. Inilabas niya ang isang brown envelope. Pero ito ang katotohanan. Inabot ni Belle kay Miguel ang folder. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang kinuha niya ito. Binuksan niya. Mga litrato ni Leah. Ang birth certificate. At ang EL test. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga resulta. Ang katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang kanyang isip ay sumabog sa libu-libong piraso. Positive. Siya nga ang ama. Napakasakit ng pagkabigla. Anak niya. Anak niya ang bata. Ngunit bakit? Bakit niya itinago sa kanya? 7 taon. Bulong ni Miguel, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. 7 taon niyang itinago sa akin. Paano niya nagawa yon? Hindi ko alam, Hon, sabi ni Belle at hinawakan ang kamay ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng simpatya, ngunit sa ilalim nito ay mayroong nakatagong kagalakan. Pero malinaw ang lahat. Ginawa niya ito para marahil, balang araw, ay gamitin ang bata para makuha ka. Niyugyog ang buong katawan ni Miguel. Lahat ng galit niya ay dumaloy sa kanyang ugat. Si Ara. Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya. Bakit niya nagawa ito sa kanya? Hindi ko maintindihan, bulong niya. Bakit? Bakit? Siguro, takot siyang mawala ka ulit, sabi ni Belle, tila nagmamalasakit. O kaya, nakita niya ang tagumpay mo at gusto niyang makasabay. Miguel, you're rich now. You're powerful. Maraming tao ang gustong sumabit sa'yo. Doon sumabog ang galit ni Miguel. Sa kanya lang umikot ang mundo niya. Sa sarili niya. Ang pagmamataas niya ang nanalo. Hindi ko yan tatanggapin, mariin sabi ni Miguel. Tumayo siya. Hindi ko hahayaan na gamitin niya ang anak ko para sa kanyang sariling interes. Anong gagawin mo? Tanong ni Belle.
Agawin ko si Leah, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Siya ang anak ko. Hindi ko hahayaan na palakihin siya ng isang sinungaling. Kukuha ako ng abogado. Ipaglalaban ko ang anak ko. Tumango si Belle, may ngiti sa kanyang labi. Tama ka, Migs. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Mabilis na umalis si Miguel sa restaurant. Ang kanyang isip ay puno ng galit at hinanakit. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Ang lahat ng nakaraan nila ni Ara ay tila kasinungalingan. Ang lahat ng pagmamahal na akala niya ay totoo ay tila peke. Ngunit habang nagmamaneho siya, patuloy na umalinggaw sa kanyang isip ang mga salita ni Ara, "Hinanap kita, Miguel. Hinanap kita." Ang kanyang pagmamataas at galit ay unti-unting nababalutan ng isang maliit na butil ng pagdududa. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Gino. Sir, may update po ako sa investigasyon, sabi ni Gino. Ang boses nito ay seryoso. Hindi ko po agad nasabi sa inyo, pero went back and checked all the records. Pati ang mga lumang contact ninyo. Ano yan, Gino? Tanong ni Miguel na iinit. Sir, nagkaroon po ako ng pagkakataong makausap ang tiyahin niyo po sa probinsya. Si Tita Linda. Sinabi ko po sa kanya na naghahanap ka ng lumang kaibigan. Naramdaman ni Miguel ang kaba. Si Tita Linda ay ang tiyahin niya sa probinsya, ang tiyahin na pinagtataguan niya noon. At ano ang sinabi niya? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Sinabi po niya, Sir, patuloy ni Gino, na 7 taon na ang nakalipas, may isang babae na halos araw-araw na dumadalaw sa bahay nila. Umiiyak. Nagtatanong tungkol sa inyo. Buntis daw po ang babae, Sir. Halos 5 buwan. Ayon kay Tita Linda, halos araw-araw siyang bumabalik, nagtatanong kung nasaan ka. Pero pinigilan daw po nila siyang sabihin sa inyo, Sir. Napakasakit ng narinig ni Miguel. Para siyang pinunit sa gitna. Buntis. Hinahanap siya. Bakit daw nila ginawa yon? Tanong ni Miguel, ang kanyang boses ay basag na. Kasi po, Sir, ayaw daw po nilang maistorbo ka. Ayaw daw po nilang may makaistorbo sa pagtatayo mo ng sarili mo. Gusto nilang magtagumpay ka nang walang pabigat, sabi ni Gino. Ang telepono ay nahulog mula sa kamay ni Miguel. Bumagsak ito sa sahig ng sasakyan. Ang lahat ng galit niya ay nawala. Napalitan iyon ng matinding pagsisisi. Si Ara. Si Ara ay hindi nagtago sa kanya. Si Ara ang biktima. Siya ang umalis. Siya ang iniwan. At si Ara, sa kabila ng lahat, hinanap siya. Hinanap siya kahit buntis siya. Hinanap siya para sabihin ang katotohanan. Ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho. Ang kanyang galit ay napalitan ng sakit. Si Belle. Ang lahat ng sinabi ni Belle ay kasinungalingan. Ginagamit lang niya si Miguel para sa sarili niyang ambisyon. Naramdaman ni Miguel ang matinding sakit sa dibdib niya. Hindi lang dahil sa sakit na naidulot niya kay Ara, kundi dahil din sa sakit na naidulot niya sa sarili niya. Ang anak niya. Ang anak niya na ngayon ay lumaki nang hindi siya kasama. Ang kanyang isip ay nilamon ng pagsisisi. Ang lahat ng kanyang tagumpay, ang lahat ng kanyang yaman, ay tila walang kabuluhan. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Ara. At si Leah. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang hanapin si Leah. Kailangan niyang itama ang lahat. Ngayon. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel habang hinawakan niya ang manibela. Ang bawat pulso ng dugo sa kanyang ugat ay nagdadala ng matinding pagsisisi. Ang mga salita ng kanyang tiyahin na sinabi ni Gino ay umalingaw sa kanyang isip. Buntis daw po ang babae, Sir. Halos 5 buwan. Ayaw daw po nilang maistorbo ka. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang labi. Siya pala ang sinungaling. Siya pala ang nagtago. Siya ang bumitaw. At si Ara ay nagpakatatag. Naghanap. At nag-isa sa pagpapalaki sa kanilang anak. Galit. Galit na galit siya sa sarili. Sa kanyang pagmamataas. Sa kanyang kapabayaan. Sa kanyang pagiging duwag. Hindi na niya kayang magmaneho. Ipinark niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kinapa niya ang kanyang telepono na bumagsak sa sahig. Tinawagan niya si Belle. Hindi siya magsisisi sa desisyong ito. Belle, malamig niyang sabi nang sumagot ang kabilang linya.
Walang pagbati. Walang kahit anong emosyon. Miguel, hon? Okay ka lang ba? Ang bilis mo naman umalis kanina, sabi ni Belle na parang nag-aalala. Huwag mo akong tawaging hon, mariing sabi ni Miguel. Hindi ako okay. Hindi ako kailanman naging okay sa tabi mo. At lalong hindi ako okay sa mga kasinungalingan mo. Nagulat si Belle. Anong sinasabi mo? Alam ko na, Belle, sagot ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol kay Ara. Ang tungkol sa pagtatago ng pamilya ko sa kanya. At lalo na ang tungkol sa'yo. Ang paggamit mo kay Leah para sirain kami. Natahimik si Belle sa kabilang linya. Hindi siya makapagsalita. Akala mo, hindi ko malalaman, patuloy ni Miguel. Minanipula mo ako, Belle. Ginawa mo akong isang halimaw. Ginawa mo akong maniwala sa mga kasinungalingan mo para lang masigurado ang lugar mo sa tabi ko. Miguel, hindi yan totoo, sigaw ni Belle. Ginawa ko lang yon para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Walang tayo, Belle. At lalong walang kinabukasan, mariin sabi ni Miguel. Tapos na tayo. Lahat. Ang trabaho mo sa kumpanya, ang kasal, ang lahat. Kalimutan mo na. Hindi mo magagawa yan, sigaw ni Belle. Kasama ako sa pagbuo ng lahat ng ito. May karapatan ako. Wala kang karapatan sa akin. Wala kang karapatan sa buhay ko. At lalong wala kang karapatan sa anak ko, sabi ni Miguel. Ang kanyang mga salita ay parang bakal na bumabagsak. Kung ayaw mong lalong lumaki ang iskandalo na ito, umalis ka sa buhay ko. Ngayon din eh. At pagkatapos, ibinaba ni Miguel ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ang pagtatapos ng relasyon niya kay Belle ay parang isang mabigat na pasanin na inalis sa kanyang balikat. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay si Ara. Agad siyang nagmaneho patungo sa apartment ni Ara. Mabilis. Walang preno. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Kailangan niyang makita si Ara. Kailangan niyang magpaliwanag. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nang makarating siya sa apartment ni Ara, bumaba siya ng sasakyan. May kumatok siya ng malakas sa pinto. Ara! Ara! Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Wala. Walang sagot. Muling kumatok si Miguel mas malakas. Ara! Alam ko na ang lahat. Wala akong pakialam sa sinabi ni Belle. Pakinggan mo ako. Katahimikan. Walang lumabas. Naramdaman ni Miguel ang matinding takot. Wala ba siya doon? Nasaan siya? Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado. Sumilip siya sa bintana. Dilim, walang ilaw sa loob. Parang walang tao. Kinabahan si Miguel. Binubuksan niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ara. Sumasagot. Ngunit walang sumasagot. Patuloy lang ang ring. May nakita siyang isang sulat na nakadikit sa pinto. Puting papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ito. Ito ang sulat ni Ara. Miguel. Alam kong nabasa mo na ang lahat. Alam kong alam mo na. Ang lahat ng kasinungalingan ko, ang lahat ng tinago ko. Siguro, galit ka. Pero gusto kong malaman mo hindi ko ginusto ito. Hinanap kita. Paulit-ulit. Ngunit nawala ka na parang bula. Ngayon na nalaman mo na, siguradong agawin mo si Leah. Alam kong kaya mong gawin yan. Mayaman ka. Makapangyarihan. Pero hindi ko hahayaan na kukunin mo sa akin ang tanging kayamanan ko. Si Leah ang lahat sa akin. Umalis kami. Magtatago ako. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero hindi mo ako mahahanap. Hindi ko hahayaan na masaktan mo pa kami. Ara. Nawalan ng lakas si Miguel. Bumagsak siya sa sahig sa tapat ng pinto. Ang sulat ni Ara ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Umalis siya. Nawala sila. Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang pagkakamali. Ang kanyang isip ay nilamon ng matinding kawalan. Mabilis siyang bumangon. Hindi siya susuko. Kailangan niyang hanapin si Ara. Kailangan niyang hanapin si Leah. Agad niyang tinawagan si Gino. Gino! Si Ara. Nawawala siya. Kasama si Leah.
Ano po, sir, nagulat si Gino. Suriin mo ang lahat ng bank accounts niya. Ang kanyang cellphone. Kahit ano. Ang mga bus station. Lahat ng posibleng puntahan niya, sigaw ni Miguel, puno ng desperasyon. Gawin mo ang lahat. Ngayon din. Ang mga oras ay lumipas, ngunit walang balita. Patuloy si Miguel sa paghahanap. Tinawagan niya ang bawat kaibigan ni Ara na kilala niya. Tinanong niya ang mga tao sa coffee shop. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Doon, naramdaman niya ang matinding sakit. Ang sakit ng pagkawala. Ang sakit ng pagiging mag-isa. Ang sakit na naramdaman ni Ara noon. Gabi na. Hindi pa rin sumasagot si Gino. Ang pag-asa ni Miguel ay unti-unting lumalamlam. Nasaan ka, Ara? Nasaan ka, anak ko? Sir! Sigaw ni Gino sa telepono. May nakita po akong activity. Isang bus ticket na nabili papuntang probinsya. Sa inyo pong probinsya, sir. Sa lugar ni Tita Linda. Nagliwanag ang mukha ni Miguel. May pag-asa. May pag-asa pa. Salamat, Gino, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig. Umalis ako agad. Hanapin mo ako doon. Kailangan ko kayo. Mabilis na pinatakbo ni Miguel ang kanyang sasakyan. Papunta siya sa kanyang nakaraan. Papunta siya sa kanyang pinagmulan. Papunta siya sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. At kung saan niya sana matatagpuan muli ang kanyang pamilya. Huminto ang sasakyan ni Miguel sa isang masukal na kalsada ng probinsya. Hindi ito ang malawak at sementadong daan sa Maynila. Ito ay isang kalsadang puno ng alikabok na napapalibutan ng malalaking puno ng niyog at mga simpleng bahay kubo. Ang sariwang hangin at amoy ng dagat ang sumalubong sa kanya. Ito ang kanyang pinagmulan. Bumaba si Miguel ng sasakyan. Hapon na at ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Naglakad siya, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Malapit lang dito ang bahay ng kanyang tiyahin. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na silweta. Isang babae na nakaupo sa labas ng isang maliit na bahay, nagluluto ng pagkain sa kalan. Nakasuot ito ng simpleng shirt at shorts. Si Ara. At sa tabi niya, naglalaro ng buhangin ang isang bata. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Celia. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kaba at pag-asa. Hindi siya sigurado kung paano niya haharapin si Ara. Ano ang sasabihin niya? Paano niya hihingi ng tawad? Nang marinig ni Ara ang mga yapak, napalingon siya. Nagulat siya nang makita si Miguel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Agad siyang tumayo at pumunta kay Lia na parang ipinagtatanggol ang kanyang anak. Miguel. Bulong ni Ara. Ngunit bago pa makasagot si Miguel, tumakbo si Lia patungo sa kanya. Ang bata ay may ngiti sa labi at malapad ang kanyang yakap. Papa! Napapikit si Miguel. Ang salitang si Papa ay tila musika sa kanyang tainga. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit si Lia. Naramdaman niya ang init ng katawan ng kanyang anak. Ang malambot nitong buhok. Ang matamis nitong amoy. Ito ang kanyang anak. Ang anak na nawala sa kanya sa loob ng 7 taon. Niyakap niya ng mahigpit si Lia at naramdaman niya ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan kundi luha ng kaligayahan. Kaligayahan na sa wakas ay naririto na siya kasama ang kanyang anak. Bumitaw si Lia sa yakap at tiningnan siya. Papa, bakit ka po umiiyak? Ngumiti si Miguel puno ng pagmamahal. Masaya lang ako, Lia. Masaya akong nakita kita. Tumingin si Lia kay Ara na nakatayo pa rin puno ng pagtataka. Mommy, si Papa po. Lumapit si Ara, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng takot. Ngunit nakita niya ang mga luha sa mga mata ni Miguel. Hindi ito galit. Ito ay sakit. Ito ay pagsisisi. Ara, mahina niyang sabi at tumayo. Hinawakan niya ang kamay ni Lia. Mag-usap tayo, please. Tumango si Ara. Walang salita. Walang argumento. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Umupo sila sa isang bench sa labas ng bahay habang naglalaro si Lia sa malapit. Hindi nagsalita si Miguel. Huminga siya ng malalim. Alam ko na, Ara, nagsimula si Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig.
Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa paghahanap mo sa akin. Ang tungkol sa pamilya ko na nagtago sa akin. Ang tungkol kay Belle. Patawarin mo ako, Ara. Ang kanyang mga salita ay parang isang balahibo na humaplos sa puso ni Ara. Naramdaman niya ang sakit sa tinig ni Miguel. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang ganitong Miguel, isang Miguel na nagpapakumbaba, isang Miguel na nagsisisi. Hinanap kita, Miguel, sabi ni Ara at nagsimulang umiyak. Pero nawala ka. Akala ko hindi ka nababalik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nag-iisa ako. Alam ko, sabi ni Miguel at kinuha ang kamay niya. Mahigpit niyang hinawakan. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali ako na iniwan kita. Nagkamali ako na nagpatangay sa aking pagmamataas. Nagkamali ako na hindi ka pinakinggan. Pero ngayon, alam mo na ang totoo, sabi ni Ara. Anong gagawin mo? Tinignan ni Miguel si Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Hindi ko na kayo iiwan, Ara. Hindi na ako alis. Hindi ko kayo hahayaan na mawala sa akin. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi niya rin hiniling na balikan siya. Humingi siya ng pagkakataon. Isang pagkakataon na maging isang ama. Isang pagkakataon na maging isang pamilya. Gusto kong bumawi, Ara, sabi ni Miguel. Hindi bilang si ng isang malaking kumpanya. Kundi bilang si Migs. Bilang ama ni Leah. Bilang isang tao na handang maging bahagi ng buhay niyo. Kung papayagan mo ako. Niyakap ni Ara si Miguel. Ngayon lang niya naramdaman ang paggaan ng kanyang puso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit ay unti-unting nawawala. Tumango si Ara. Patunayan mo. Ang mga araw ay lumipas. Hindi na bumalik si Miguel sa Maynila. Nananatili siya sa probinsya kasama si Ara at Leah. Ginawa niya ang lahat para bumawi. Nagturo siya kay Leah na magbike. Nagbasa siya ng mga kwento kay Leah bago matulog. Nag-ayos siya ng mga sirang gamit sa bahay ni Ara. Naging si Migs siya ulit, ang lalaking minsan niyang minahal. Nakita ni Ara ang pagbabago kay Miguel. Hindi na siya ang aroganteng siye. Siya ay isang taong mapagpakumbaba, mapagmahal, at handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa tabing dagat, kinuha ni Miguel ang kamay ni Ara. Ara, sabi ni Miguel, may pinapagawa ako sa Maynila. Hindi ito isang penthouse. Pero ito ang simula ng bago nating buhay. Ipinakita niya ang isang susi. Hindi ito susi ng isang apartment sa Liese. Ito ay susi ng isang bahay sa isang tahimik na lugar malapit sa dagat. Isang simpleng bahay, ngunit puno ng pag-asa. Para may sarili kayong tahanan, sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. At para malapit ako sa inyo. Hindi ko man maibalik ang nakaraan, Ara. Pero gusto kong bumuo ng kinabukasan kasama kayo. Tumingin si Ara sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Sa paglubog ng araw, nakita ni Miguel at Ara si Leah na naglalaro ng buhangin. Nilapitan nila ang bata. Umupo sila sa tabi ni Leah at sinimulan nilang buuin ang isang sandcastle. Nagtawanan silang tatlo. Si Miguel, si Ara at si Leah. Isang pamilya. Isang pamilya na nabuo sa kabila ng lahat ng sakit, ng lahat ng kasinungalingan at ng lahat ng pagkabigo. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Ara. Tumingin sila sa isa't isa at mumiti. Hindi ito ang perpektong pamilya. Ngunit ito ang kanilang pamilya. Isang pamilya na binuo sa pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Ang hangin ay sariwa. Ang alon ay marahan. At ang tunog ng pagtawa ni Leah ay umalingaw sa buong tabing dagat. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, natagpuan na nila ang kanilang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Ara. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Sa aming puso, isang taos-pusong pasasalamat ang aming inihahandog sa inyo, sa patuloy ninyong pagsubaybay sa bawat yugto ng kwento ni na Miguel at Serafina. Ang inyong suporta at pagmamahal ang nagbigay sa amin ng lakas upang patuloy na lumikha, at sana'y naabot namin ang inyong mga puso sa bawat kabanata. Hindi naging madali ang pagsusulat ng kwentong ito. Bawat pahina ay pinuno namin ng mga emosyon, ng pagdurusa, at ng pag-asa. Naramdaman namin ang bawat kirot ni Ara sa kanyang pag-iisa, ang bawat pagsisisi ni Miguel sa kanyang mga pagkakamali,
at ang inosenteng pagmamahal ni Leah na nagbigkis sa kanilang lahat. Sa bawat salitang aming isinulat, umaasa kaming nararamdaman nyo ang lalim ng bawat karakter, ang kanilang mga pagsubok, at ang kanilang muling pagbangon. Higit pa sa isang simpleng pag-ibigan, ang kwentong ito ay sumasalamin sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lamang sa iba, kundi maging sa sarili. Ito ay paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa kabila ng mga pagkakamali, at na ang pag-asa ay palaging naroon, kahit gaano pa kadilim ang landas. Ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring maging peklat ng lakas, na nagpapatunay na ang paghilom ay posible, at ang pagbuo ng bagong simula ay laging nasa ating mga kamay. Ngayon na natapos na ninyo ang paglalakbay na ito kasama namin, nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Anong damdamin ang inyong naramdaman? Mayroon ba kayong naunawaan na bagong aral sa buhay? Ibahagi po ninyo ang inyong mga komento sa ibaba dahil bawat mensahe ninyo ay mahalaga para sa amin. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Pag-ibig sa likod ng Lu.